everybody! Welcome back to my channel. Today guys, ang pag-uusapan natin is tungkol sa ano ang pinagkaiba ng full breastfeeding sa baby powder na milk. Yun guys, yung topic natin ngayon. Disclaimer lang, itong mga sasabihin ko is dagdag kaalaman lang po. So, wala po tayong inaapakan na iba. Just pandagdag lang po ng kaalaman nyo. Umpisa na po natin. Number 1, sa full breastfeeding or yung mga nagpapa-breastfeed kahit hindi full yung mga mami kasi hindi natin maiwasan na may ibang mami na nagwo-work. So, minsan hindi full breastfeeding yung ginagawa nila. But, nagbe-breastfeeding pa rin sila. Acceptance yon yung ganong reason. So, ang number 1 guys, kapag full breastfeeding ka or breastfeeding yung anak mo is, sabi nila, payat daw. Guys, hello. Payat siya sa tingin ng mga ibang nanay. But, pag kinilo mo yung anak mo is tama lang. Hindi naman siya kapayatan, hindi rin siya katabaan. Sakto lang guys. Kaya, huwag kayo magpanik bakit yung anak nyo breastfeeding na pero bet ganito parang tingin ng ibang tao payat. But guys, don't worry guys, hindi yan sobrang payat, sakto lang, hindi rin siya sobrang taba, as in sakto lang guys, healthy yan guys, healthy, kasi yung milk na iniinom ni baby, talagang gatas siya talaga guys, talagang pang healthy siya na milk, kasi galing siya kay mami, na talagang full, as in full vitamins yung naiinom ng bata. Samantalang guys, sa baby milk powder naman, pansinin niyo yung mga baby na nagtitik ng ganong powder milk, mataba, which is, alam niyo bakit guys mataba ang baby na yon na umiinom ng mga baby milk powder? Kasi guys, yung baby milk powder is sugar. So, obviously naman, natataba naman talaga ang baby nila kasi nga, sugar yung iniinom ng baby nila, as in sugar na gatas. Kasi ang gatas guys, punong-puno yan ng sugar. So, yun yung pinagkaiba guys. Kaya wag magpanis yung mga nagpapa-breastfeed, bakit ganun yung baby nila, but parang tingin ng iba is payat. Okay lang yan guys, sakto lang yung taba ng bata. Medyo may mga nagbe-breastfeed din na mataba. Siguro minimix nila ng baby milk powder. Okay lang yan guys. Second guys, is kapag full breastfeeding or breastfeeding ang baby mo, hindi yan sakitin. Asahan mo guys, hindi yan sakitin. Kahit anong dapo niyan, hindi yan basta mahawaan guys. Hindi sakitin. Unlike sa mga baby milk powder, madaling tabla ng sakit or madaling hawaan ng sakit. In other words guys, is sakitin. Kasi guys, hindi nila totally nainom yung vitamins ng mami nila or ng ina nila, ng mama nila, hindi nila na inom. Kasi nga, ang tinitik nila is yung baby milk powder. Kaya nagiging sakit din sila. But guys, disclaimer lang, syempre, depende pa rin niya sa pag-aalaga ng magulang or ng mami nila or ng nanay or ng mama nila. Depende yan guys. Nasa pag-aalaga pa rin yan ng magulang para ma-secure natin yung kaligtasan ng mga anak natin para hindi maging sakitin. Pangatlo guys is sa full breastfeeding or sa breastfeeding, may inom ng baby yung sinatawag nilang colostrum. Alam nyo guys yung colostrum, yun yung dilaw sa gatas ng ina. Yun guys, as in unang padede yun guys, may inom yun ng anak nyo. Yun yung sobrang full vitamins guys. Asahan nyo, pag nainom nyo ng anak nyo, parang yun yung pang cover niya sa mga sakit. Yun guys. Unlike naman guys sa baby milk powder, sugar guys, yung naiinom ng baby nila. Kasi nga baby milk powder, punong-puno yun ng sugar. Hindi pwedeng hindi walang sugar yun guys kasi kasama yun sa ingredients. Pang-apat guys, kapag breastfeeding ka, is tipid ka guys. Unlike naman sa baby milk powder, sabihin na natin sa masakit man yung word pero magasto siya guys. Oo, parang obligado ka bumili every week, kundi man every week kung sobrang takaw ni baby, minsan in a day kayang ubusin yung 1 box lang na
na gatas, yun guys, so medyo magastos siya. Syempre may diaper pa yan. Alam mo yun, magastos siya guys. Unlike pag nagbre-breastfeed ka, matipid. Hindi mo kailangan problemahin yung gatas kasi nandiyan naman sa mami. Pang 5 guys, pag breastfeeding ka, pansinin mo, mabait tsaka mabuti yung bata. Pansinin mo yan, automatic yan guys. Lalo na kapag full breastfeeding ang anak nyo, mapapansin nyo yan na sobrang bait at mabuti yung anak nyo. Parang madali siyang payuhan na wag mong gawin yan, nasunod siya. As in, madali siyang makinig. Unlike naman guys sa baby milk powder, parang pansinin nyo guys yung mga bata, parang sige sabihin na natin sa word, parang hindi madali siyang ma-impluwensyahan. So, madali siyang ma-impluwensyahan. So, nandun yung mga negative. So, yun guys, hindi na natin siya itutuloy kasi ang pangit ng pakinggan na term. Ang gamitin na lang natin is madali siyang ma-impluwensyahan. Unlike sa breastfeeding na bata. Number 7 guys, no matter what guys, pag breastfeeding ang anak niyo, ang anak niyo na yan na breastfeeding, o lalo na kapag full, grabe, sobrang lapit yan sa inyo. Kahit lumayo yan, kahit ilayo nyo yan ng ilang taon, guys, kahit lumaki siya, tapos lumayo siya sa inyo, asahan nyo guys, pag full breastfeeding yung anak nyo, grabe, sobrang lapit niya sa inyo, hanap-hanapin kayo niyan. Kumbaga yung amoy nyo, ayaw niya mawawala sa tabi niya. Yun guys, yung pinagkaiba noon sa baby milk powder. Unlike sa baby milk powder guys, kahit lumayo yung magulang, kahit mag-work, hindi yan nahanap-hanapin ng bata. Pansinin nyo yun guys, pansinin nyo yun. Hindi siya masyadong attached. Parang kung sino yung lang nag-aalaga sa kanya, doon lang siya attached. Ganun guys. Hindi siya masyadong affected kahit lumayo yung mga magulang para mag-work or lumayo for any reason. Yun guys. Then pang-8 guys, pansinin nyo to guys ha, pang-8. Lalo na kapag full breastfeeding ang bata, pansinin nyo, matalino yung bata. Parang inborn siya, inborn na matalino. Madaling mag-catch up. Kasi matalino guys. Unlike guys sa baby milk powder, so iba na kasi ngayon ang panahon, so high-tech na. Kaya naging advance na rin through cellphone, through sa mga naririnig or nakikita. Lalo kung may pera, kayang-kaya mo. But kung wala ka naman, pansinin nyo, parang, sorry for the word, pero parang hindi siya ganun kabilis maka-gets or maka-catch up ng something, or sabihin na natin medyo mahina. Ganun guys. Pero guys, ngayon, masusolusyonan na yan kasi nga high-tech na ang panahon ngayon. Number 9 guys, ang full breastfeeding, kailangan kasi full breastfeeding kasi nga guys, ang pang-siyam natin is ito guys, ang mga katulong sa'yo, natural siyang contraceptive. Kumbaga ba guys, natural siyang contraceptive. So, hindi ka mabubuntis, lalo na kapag full breastfeeding ka. Unlike guys sa baby milk powder, guys, asahan mo, magkakaroon ng unwanted pregnancy or bigla kang mabubuntis. Guys, yun yung katotohanan. At ang last natin guys is yung number 10. Kapag full breastfeeding ka, yung, alam guys, yung katawan mo, babalik yan agad sa normal. In other words guys, hindi mo kailangan mag-exercise, hindi mo kailangan magbuhat, mag-barbell. Kasi guys, babalik yan sa pagka-sexy. So, hindi mo kailangan gumawa ng kahit ano para lang maging sexy ka ulit. Pag full breastfeeding ka, asahan mo, ang katawan mo babalik sa pagiging sexy. Kasi mawawala yan yung laki-laki ng puson or laki ng tiyan, babalik yan sa pagiging sexy. Unlike guys sa baby milk powder, it takes a long time para bumalik yung katawan nila.
high-tech na nga ngayon, maraming pwedeng gamitin para bumalik yung katawan nila. So, advantage yun guys. So, yun guys, yun yung 10 tips natin kung ano ang pinagkaiba ng full breastfeeding sa baby milk powder. Hope guys, ma-enjoy nyo yung video ko and magkaroon pa kayo ng dagdag kaalaman about sa pagkakaiba ng full breastfeeding sa baby milk powder. Katulad ng mga sinabi ko, naway maging dagdag kaalaman nyo siya. Okay guys, thank you for watching guys, so much. Thank you. And please guys, please don't forget to subscribe, like, share, comment to my YouTube channel. Next time uli guys, ibang topic naman, yung interesting, yung alam natin na mangyayari, reality na mangyayari. And lalo na ngayong pandemic, kailangan natin mga topic na nangyayari talaga in reality para masolusyonan agad. Next time agad guys, subscribe to my YouTube channel. Thank you!